Okay. Magandang araw sa inyong lahat, mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Okay. Kamusta kayong lahat? Ito na nga. Meron ako malaking pagkakamali, mga pare. Kasi lagi natin sinasabi, si Marcos daw tamad, baga walang ginagawa. Hindi, mali tayong lahat dyan. Ayoko lang, wag nyo lagyan ng music. Willy lang. Si Marcos, hindi pala talaga siya tamad, mga kababayan. Inaamin po natin na mali po tayo. Siyempre, pag may mali naman tayo, aminin natin yan eh. Hindi pala siya tamad, okay? Kasi masipag siya eh. Pero ang dami niyang, alam nyo ngayong panahon na to, ang dami niya palang ginagawa na hindi natin alam. Ano pa kaya pakiramdam ng mga nung mga tanso vlogger pag pinagtatanggol to si Marcos? Ewan ko. Bagay, may pera naman kasi, kaya okay lang magbukas ng tanga. So, bago tayo magsimula mga pare, yung charity work natin, mag-email lang po kayo sa akin dito sa may RJP. Wala Saan na yun? Nawala yung email ko. Anyway, mag-email po kayo sa akin sa rjpudina0930@gmail.com. Okay? Para doon sa akin charity work. Ang gagawin nyo lang, pangalan nyo, address, tapos picture. Yun lang po. Send lang kayo ng send para isunod-sunod natin yung mga nagsisend sa atin. Okay? Tapos, eto na nga. Dito tayo sa... Alam nyo, maraming ngayon maraming nagkakagulo ngayon at especially tong si Alam nyo, huwag kayo magpapaniwala dyan kay Maharlika. Alam nyo kung bakit. Ganito kasi yan. Yang yung alin na yan, dati kay Pangulong Duterte yan. Biruin mo, kay Pangulong Duterte. Tapos, nung tumakbo si Marcos, nandun naman siya kay Marcos. Sablay si Marcos. Nagkaroon sila ng nagkagulo, 'di ba? Nakita natin kung paano kasablay si Marcos. Ngayon naman, bumalik ulit yan sa mga Duterte. Kita mo naman yan. Tapos kayo, magpapaniwala kayo dyan sa alin na yan, walang credibility nga yan eh. Parang palipat-lipat, tapos mahilig sa chismis. Alam naman natin, tayo namang mga Pinoy, mahilig talaga tayo sa chismis. Pero pagdating sa mga mga personal na buhay ng mga Duterte, hindi na dapat chinichismis yan. Kasi alam nyo kung bakit, ang nagiging dito, ang nakikinabang dito ay yung mga Marcos at especially si Tamba. Kasi nga, natatakpan yung mga dapat na issue na pag-usapan. Diba? Kasi yung issue na mga dapat pag-usapan, hindi na natin napapansin dahil nga nakapokus tayo dito sa, sa Duterte. Dito sa mga tinatawag nila na mga babae sa buhay ni Pangulong Duterte. Syempre, uumpisahan niya ng chismosa. Sino pa ba? Chismosa talaga yung babae na yan. Alam niyo kung bakit? Noon pa yan. Ang daming ewan ko, basta kayo na bahala. Kung naniniwala kayo dyan, bahala kayo sa buhay nyo. Pero sinasabi ko sa inyo, palipat-lipat ng kampo yan. Kung saan may views, dun siya. Alam ng yan, alam yung mga yan, alam ng barateros yan kung anong klaseng tao yan si Maharlika. Anyway, pag-usapan na, biruin mo, natatakpan yung issue patungkol sa sa Comelec yung issue ng pagbayad sa may hindi ko alam eh. Baka ginagamit tong tao na to para sa para matakpan yung mga issue. Pwede siguro, no? Baka pwede. Minsan kasi sila parang dahil nga nando sila sa dahig, sila yung medyo nangunguna at kanila yung tamang balita.
Pero tanga kayo pag maniniwala kayo dyan kay Maharlika. Sabi ko sa inyo. Di ba naalala nyo, siya din nagpala sigaw-sigaw ng pulburon video. Di ba? Oh, meron akong inaano, pulburon video, ganyan-ganyan kay Marcos, si pulburon video. Wala naman. Ano yung pulburon video nila? Yung nakita si Marcos na ano, yung nagko-cocaine. Doon sa video, nagko-cocaine si Marcos. Yung kamukha ni Marcos daw. Eh, hindi natin alam kung totoo yun, pero labo eh. Oh, mahirap kasi pag puro chismis lang ang pinapakalat mo. Ay nako. Yung mga issue na dapat talagang napag-uusapan, eh nakakalimutan na dahil sa mga awayan nitong mga to. Ako sa inyo. Tahimik yung... Pero yung mga... Alam nyo, ang gusto natin dito, eh mapauwi si Pangulong Duterte. Pero ang ginagawa nito ni Maharlika, pinaghahati-hati niya eh. Dinidivide niya yung mga Duterte supporter eh. Dahil nga dun sa mga kampo-kampo na nabubuo na yan. Ba't hindi na lang kayo pabayaan mo na lang yan? Ewan ko. Chismosa talaga yan. Anyway, pag-usapan natin to. Bakit ko nga pala nasabi na si Marcos masipag? Masipag naman talaga. Mali tayo dyan. Mali tayo sa nasabi natin na si Marcos tawag dito, tamad. O yan o. Naalala niyo yan, sumakay yan ng train. Yung tinesting niya daw yung train. Tapos pinagmamalaki niya na lagi naman kaming sumasakay ng pamilya ko dyan sa LRT. Ha? Posible yun. Imposible talaga yun. Ano to nagpapanggap siya maging mahirap para maging para makuha niya yung simpatya ng mga tao. Huwag kami sir, alam namin kung gaano kayo kayaman. O, tapos ito pa. Ay, mamaya na yan. Ito muna, yan Oy! Si Teacher Marcos, di ba? Ang una niyang ginawa, sumasakay siya ng train. Masipag to. Tapos ngayon, magtuturo na siya. Okay? Teacher naman siya dito ngayon. Ano kayo tuturo nito niyan? Yes, sir. Sir Marcos. Sir Marcos, di ba? Good morning, Sir Marcos. Ang lupit, no? Alam mo, isa lang naaalala ko dito si Marojas. Di ba ganyan si Marojas? Punta sa school, punta sa palengke, punta sa drive ng sidecar. Di ba? Pedicab. Ano pa ba? Punta sa traffic enforcer. Ayun ang abangan natin. Baka maging traffic enforcer din to si BBM, ha? Pero nasa siya ngayon? Nasa ibang bansa. So, eto na. Meron siyang ang dami niyang kasipaagan. Pero nagko-commute siya, nag-LRT siya. Ngayon dito naging teacher siya. Ano pa sunod? Dito naman, ayun na. Anak ng tina pa, karpintero naman siya ngayon. Siya yung nagkukumpuni ng mga blackboard sa school, 'di ba? Nagko-commute siya, tapos nagtuturo, tapos siya rin ang karpintero. Okay? Pero ewan ko yung hawak pa lang nung yung hawak pa lang nung barena, alanganin na Sir, hindi pa pwedeng hawakan yan dyan sa diretso sa may umiikot. Mayayari yung kamay mo dyan. Dyan pa lang, medyo alanganin na tayo, ha? Karpintero siya dito ngayon. Ngayon, hindi lang siya pang-local. Siyempre, pupunta naman siya sa ibang bansa. Nasaan na yun? Ayan na, traveler naman siya. Okay, biyahe naman tayo. Okay, pupunta daw siya ngayon dito sa nasa Japan to So, inuna niya yung pagpunta sa Japan kaysa asikasuhin yung mga Pilipino na naiipit sa gera ng Iran at Israel.
para daw mas maraming, ang sinasabi niya kasi dito gusto niyang gumawa ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Sir, yung emergency, pinabayaan mo. Yung hindi pa kailangan. Tsaka huwag mong intindihin ng mga Pilipino dyan sa Japan. Masasarap ang buhay niya mga yan. May trabaho yan dyan. Tsaka masisipa. Ikaw, ewan ko sa'yo. Kabagay, marami siyang trabaho, no? Karpintero, ano pa ba yun? Teacher. Tapos ito siya, nagbiyahe para sa mga Pilipino na naman. Ayan mga ginagawa niyan. So masipag talaga siya. Mamaya sasabihin ko kung bakit siya masipag. Okay? Mamaya, sa huli. Eto naman tayo, dito naman tayo dun sa sa pinakabago niyang trabaho. Ewan ko kung pinakabago ba to. Okay? Karpintero, teacher, tapos traveler. Okay? Yan na. 3 na yan. Ito yung pang-4 sa tingin ko. Ngayon, wait lang. Ngayon, saan nang gagaling, bakit tumataas ang ating problema sa chronic kidney disease? Ito, ang pinagagalingan nito ay diabetes. Dahil nangyari sa katagalan ng panahon ay ang Pilipino naging masyadong, kasi sweet tayo, may may punchline pa si Gago eh. Kasi sweet tayo, kaya sweet. Tayo, diabetic na tayo, ganon? Okay. Ganun pala yun. So, eto naman, siya, para siyang doktor na dito. Okay, di ba? Palakpakan. Doktor naman siya dito. So, masyado daw sweet, kaya masyado daw sweet ang mga Pilipino, kaya ano tawag dito? Kaya nagkakaganyan. O, di ba? Sweet daw ang mga Pilipino, kaya nagkakaroon ng kaya mataas ang sugar, nagkaka-diabetes. Okay, tuloy natin. Doon naman tayo mahilig sa matamis. Kaya kailangan din natin gumawa ng programa, turuan ng ating mga kabataan, wag lang matatamis ang kinakain, wag lang naghahanap, lalong-lalo na yung refined sugar. Mabuti lang kung yung tamis makuha sa prutas, makuha sa gulay, okay yun. Kasi ibang klaseng asukal yun. That's Okay, may natutunan tayo. Okay. Alam mo, Mr. Marcos, okay kung DOH ang magsasabi niyan o sasalita patungkol diyan kasi Department of Health nga yun eh. Kung yung secretary mo magsasalita diyan. Pero kung ikaw, hindi eh. Medyo OA, tapos parang pilit kasi nga naman presidente ka eh. May mga sekretary ka naman. Alangan namang kailangan ikaw pa talaga? Ay, syempre, mas dapat naman magsabi niyan yung mga doktor na nandyan sa DOH o sekretary mo. Mas okay yun. Mas paniniwala. Pero ikaw, no way. Kasi hindi mo na trabaho yan eh. Hindi mo na trabaho magpa-press con para mag-lecture sa mga Pilipino. Ang may trabaho niyan yung DOH. Kaya dito mo makikita na itong mama na to, puro lang talaga salita ito. Sa tingin nyo, may mga programang matutupad niyan? Kung meron, okay, sige. Pero malamang wala. Fructose, that's not glucose. So it's easier to metabolize. So okay, yun ang kailangan natin ituro sa ating mga kabataan. Imbis na uminom ng mga soft drink, ay uminom sila ng fruit juice. Matamis din naman eh. Imbis na maglagay ng asukal. Hindi ko maintindihan bakit siya yung nagsasalita. Basta ewan ko, ako lang ba o kayo din mga pare. Hindi ko maintindihan kung siya bakit niya inaano to? Bakit niya sinasabi? Bakit siya
parang nagle-lecture patungkol dito sa sa kalusugan. Yung ba, matamis ba yon, yung white substance? Ewan ko, tinatanong ko lang parang asukal kasi yun eh. 'Di ba? 'Di ba parang asukal yung white substance na yon? Hoy, alam niyo yung sinasabi ko huwag kayo magbawang-maangan. Alam niyo yun, tinutukoy ko diyan. Hindi ko maintindihan talaga. Tingnan mo, napapakamot din ako. Hindi ko magets kung bakit siya bakit niya bakit siya nagle-lecture, nagsasabi ng mga ganto na hindi naman niya trabaho 'yan. Hindi naman na dapat. Kumbaga merong mga bagay na dapat siyang asikasuhin bago to. O hindi naman ito. Kasi dapat ang magsasabi niyan yung unang-una meron kang spokesperson. Si Auntie Claire. Pwede naman siya magsabi patungkol niyan. O kaya DOH Secretary. Ayan, dapat. Kasi nga, para sa health yan. Yung binabanggit mo. Pero bakit ikaw pang gumagawa? Hindi ko talaga maintindihan. Hindi ko magets. Pakiano nga sa akin mga kababayan. Paki-explain nga bakit siya yung nagsasalita nito. Unang-una, nagkarpintero, nagko-commute, tapos naging teacher, tapos naging nutritionist, naging doktor, di ba? Ewan ko Tapos ano kayang solusyon ang pwedeng gawin dun? Puro matamis ang kinakain, matuto naman kumain ng Ilocano diet na medyo may mga mapait, may mga ampalaya, may mga gano'n. Plastic no? Hindi ba? Ako lang ba nagki-cringe dito sa mama na to o kayo din? Kasi parang alam mo yung mga sinasabi niya, parang hindi galing sa hindi galing sa kanya, hindi galing sa puso niya. Kitang-kita mo na may tsura Tsaka mararamdaman mo pag nagsalita. Ayun yun Kumbaga meron kang puro ka lang ewan ko, sino bang neto? Sino bang writer nito? Oy, gumagawa ng nito, speech nito. Ewan ko Wag niyo nang pilitin na maging mahirap o magmukhang magmukhang makamasa tong mama na to kasi hindi talaga po pwede. Mata pobre to Naalala niyo kung nakita niyo yung video sa Facebook na niyayakap siya, hinahawi niya yung kamay ng mga Pero samantalang nung nangangampanya siya, kala mo talaga masang-masa Diba pinapagmalaki niya pa nga yung sugat niya? Nakaganon pa si gago Hindi pwede. Hindi talaga pwedeng magmukha kang mahirap. Mukha kang mukha kang tunaw, ganun. Stress, yan. Mukha kang ganun. Pero yung magmukha kang mahirap, hindi pwede. Hindi mo kaya. Huwag mong pilitin na pumosisyon o isipin ng tao na nararamdaman mo yung nararanasan mo yung nararamdaman nila. Huwag mong piliting ganon, sir. Kasi unang-una, hindi mo naranasan yung pagiging mahirap Rekta yaman ka kagad tatay mo, presidente Sabi nga, pa-party-party ka lang daw Kaya wag na nating ipilit. Ang gawin mo na lang sana. Ewan ko, may suggestion nga ako dito Dapat galingan niya na lang Galingan niya na lang yung pagtatrabaho niya. Gawin niya yung dapat. Tanggalin niya yung mga sekretaryeng walang silbi. Ipalit niya yung mga gaya ni Sec Beans na talaga nagtatrabaho. Yung mga ganun. Para tuloy-tuloy. Build better more pa yung pinagbiyayabang mo nung Asan na yung build? Wala. Asan na yung better? Wala din.
Asa na yung more? Yan, more meron. More utang. Pilipinas. More nga. Diba? Yan yung yan yung BBM na meaning. Build better more. Pero merong more. More ayuda, ganun. More pandaraya sa eleksyon. Yan. Yan ang mga more. More addict. More krimen. Diba? More droga. Kasi marami daw sila nahuhuling mga illegal na droga asa na yung yung mga drug lord? Kung meron kayong drogang nahuhuli, yan? Optics lang yan? Yung parang, ito may nahuhuli kami Mas marami kaming nahuhuli ngayon kaysa noong panahon ni Pangulong Duterte. Baka front lang yan. Nung panahon ni Pangulong Duterte, may tukhang, may mga sumusuko, may mga merong mga drug lord na napapatumba. Yun sana. Wala puro droga lang nahuhuli nyo ngayon ang tanong, saan napupunta yung mga droga na yan? Yan ang di natin alam. Nakakabuti yan. Tapos teacher, naman siya ngayon? Nutritionist, doctor. Alam nyo, bakit niya ginagawa to? Mamaya pagkatapos ng video. Mapapaganda naman natin ang kalusugan ng mga ating kabataan. But that is a long-term plan that we will have to institute. Kailangan natin ng tulong ng mga magulang, ng mga teacher, Di mo kailangan pati ng mga sa industriya. Nasabihin naman natin, yung mga naghahanda ng mga fast food, bawasan naman nila yung paglagay ng asukal para na Tsaka alam mo, parang trabaho to ng parang mayor dapat ang mag-advise ng mga gantong bagay, hindi presidente. Yung mga kabataan natin ay hindi mapunta sa ganitong kondisyon. Ang galing. So long term pa daw yan. Meron daw silang programa pero long term pa. Okay. Bago natin sabihin ko sa inyo kung bakit nga yan ganyan. Kasi pag ngayong mga panahon na to. Ito. Tignan muna natin to. Ito. Fix the problem, not the blame. Ito yung patungkol doon sa Siquijor na, ko lang ha. Yung article patungkol dyan. Ito yung sa Siquijor Ito. Ayan. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ito ang katagang binitawan raw niyang isinasa isip sa tuwing kinakaharap ang mga problema at hinaing ng mga taga-Siquijor. Fix the problem, not the blame. Kabilang sa mga isyong tinukoy ay ang mga suliranin sa araw-araw na pamumuhay, turismo, kuryente, tubig at iba pa. Fix the problem, not the blame. Ano yun? Fix the problem. Ayun ang mga problema Anong i-blame, not the blame? Ano yung blame? Fix mo yung blame? Ha? Fix the problem, not the blame. Ano yung pinifix sa blame? Hindi ko magets. Fix the problem. Ay yung mga problema, ay ewan ko ikaw ang may dapat mag-ayos niyan. Sinong pinapatamaan mo dito? Fix the problem, not the blame. Ha? Ewan ko ang tumatakbo sa isip nitong mama na to kasi ang pangunahin daw na problema dito sa Siquijor etong pamumuhay, turismo, kuryente, tubig at iba pa. So marami. May mga problema talaga dyan sa Siquijor. Dapat siya ang nag-uumpisang aksyonan to. Kung may problema sa kuryente, bakit hindi tayo for example lang naman to, bakit hindi tayo maglagay ng solar panel dun sa mga lugar na mahirap ang kuryente para kahit papano meron silang magamit kung hindi abot pa ng ng Meralco
O kung hindi man Meralco, ano bang ano dyan? Si Ralco? Kasi Sikihor eh. Kung hindi man abot, pwede siguro tayong mag-provide ng mga solar panel, tapos sa bawat lugar o barangay, gawin nyo para doon sila kukuha ng mga kahit papano pang kuryente. Kasi sa umaga naman hindi naman problema yan eh. Kasi maliwanag naman eh. Kung sa gabi, pwede siguro pang ilaw, pang pang labintador. Labintador. Electric pan na lang. Electric pan. Ano pa ba? TV yun yung mga pangunahing nilang kailangan para makapag-charge sila. O kung walang kuryente doon, mag-provide tayo ng mga ganun, mga solar panel. Ewan ko sa'yo. Fix the problem. Paano mo nga i-fix eh? Tapos tubig. At iba pa. Paano kaya yung tubig? Siguro tayo ng mga poso. Basta mga ganun eh. May mga paraan naman dyan eh. Hindi ko alam dito. Di ba alam ko yan yung hinuhukay yan na malalim. Tapos doon kasi parang napanood ko yung ni Mr. Beast eh. Yung gagawa siya ng mga drinkable water doon sa mga yata yun eh. Africa ba yun? Hindi ko alam eh. Basta napanood ko yun eh. May binubutas sila doon tapos doon na lumalabas yung tubig. Siguro pwede natin gawin yan. Kasi kaya nga gobyerno kayo eh. Yung mga problema ng mga Pilipino na hindi na kaya ng mga barangay o kaya masasabi natin na city mayor hindi na kaya, dapat kayo ang mag-asikaso. Kaysa naman sana pupunta yung mga pera nyo o pera ng taong bayan sa ayuda, eto unahin nyo. Yung mga gantong bagay dapat ang inuuna, yung mga kuryente, tubig, di ba? Tapos yung pang araw-araw na pagkain siguro, yan, o turismo. Yan dapat yung unahin kasi ewan ko. Ang inauna nyo kasi yung impeachment ni BP Sara eh. Imbis na itong mga bagay na maliliit na to, sa paningin nyo, maliit lang to, pero sa paningin ng ibang tao o yung mga taong nakakaranas ng mga hirap na yon, malaking bagay yan pag nag-provide kayo ng mga ganyan. Yun lang eh. Yun lang yung mga simpleng pamamaraan, malaking bagay na yun. Wala eh. Iba focus nyo eh. Ang focus nyo hindi maglingkod sa bayan eh. Ang focus nyo para dun sa sa mga posisyon nyo, sa kapangyarihan. At nga pala, eto na, i-reveal na natin, bakit nga nagsisipag na to si Marcos? Bakit siya panay press con, kung anong pwede niyang gawin, ginagawa niya para magmukha siyang may ginagawa. Alam niyo kung bakit? Magsosona na kasi. So, naalala niyo yung zona niya na tinesting ng kalikasan yung flood control? Walang control, puro lang yun, flood lang. Na testing ng ang yabang niya pa, 5,500 na flood control project. Tapos binangga daw ng barko. Yung flood control project na yun, tinesting ng kalikasan ngayon. At boom! Baha ngayon. Ngayon, etong panahon na to, so lumipas ang 3 taon, wala tayong nakita o naramdaman na ginawa talaga ng Marcos administration. Naramdaman natin, bumagal yung mga build project ni Pangulong Duterte. Yung sa subway, di ba? Bumagal yan. Yun ang mga nararamdaman natin. Pero yung sabihin mo na yung parang guminhawa ang buhay namin nung ginawa to ni Marcos. Wala tayong ganong naramdaman. Wala talaga.
Ang naramdaman natin, yung pamumuliti ka ng kamera, impeachment, yung ginawa niya sa KOJC, ginawa niya kay Pastor Kibuloy, at syempre yung matindi, ginawa niya kay Pangulong Duterte na ipadala sa dahig. Yan yung mga naramdaman namin. Pero yung tulong na sinasabi natin na tulong sa mga Pilipino, wala kaming naramdaman. Kaya siya nagkukumahog na magtrabaho kuno dahil nga wala siyang masasabi sa SONA. Ano sasabihin niya sa SONA? Ay, sinugod natin yung KOJC compound na walang baril. At nahuli natin si Pastor Kibuloy kahit hindi niya naman nahuli. Sumuko yung mama. At pinadala na natin dahil sa sipag natin ay pinadala na natin si Pangulong Duterte sa dahig. Ayan ang mga sasabihin niya. At dahil nga sa sipag natin, ang impeachment trial, although basura na yun. Yan ang mga sasabihin niya kung hindi siya magtatrabaho ngayon o hindi siya magpapapansin ngayon. Ano lang to photo ops lang to Ganyan lang yan. Tapos, pagdating ng SONA, ang sasabihin niya, nakita po natin yung mga kabataan, tinulungan po natin ng blackboard. Tapos, tinesting ko po kung ang mga kabataan ay nakakasunod pa sa pinag-aaralan nila. At pumunta po tayo ng Japan para gumawa ng maraming trabaho. Ano pa ba? Yan yung mga bagay na sasabihin niya malamang. Basta sasabihin niya yan. Kaya siya nagkukumahog na ganito, kaya siya nagmamadali na magtrabaho at magkikilos. Yan na yun. Para may masabi siya doon sa darating niyang State of the Nation address. Ganun lang kasimple yan mga pare. Wala nang iba. Wala nang iba. Yun lang talaga yan. Basta biruin mo naman. 3 years mong hindi naramdaman tapos bigla magsisipag ng ganito. Weirdo talaga Kaya mawiwirdohan ka At mapapaisip ka, bakit siya nagmamadali? Tapos malalaman mo, magsusuna na pala. Kaya pala naggaganto tong mama na to. Ang pangit, no? Ang pangit tingnan, biruin mo para kang mga estudyanteng para kang ako, gano'n. Magre-review ka lang pag malapit na yung exam. Hoy! Hindi naman. Hindi kasi syempre pag mahaba pa yung panahon, parang estudyante si Marco pag mahaba pa yung panahon. Hindi, muna tayo, chill muna tayo. Matagal pa naman yung exam tayo, shot muna tayo. Muna tayo, gimmick muna tayo, tsaka na tayo next week na tayo mag-review. Putya, pag mga 2 days before the exam, aligagana yung mga yan. Review na review yan. Ganyan, nagsusunog na ng kilay yung mga animal. So, totoo lang, mga tinatamad magtrabaho o mag-review. Ganyan yan si Marcos. Ganyan yan. Tignan mo, ngayon siya nagkukumahog kung kailan malapit na yung SONA niya. Sana kung, biruin mo nga noong panahon ni Pangulong Duterte, kahit hindi mag-SONA Kahit hindi mag-SONA, ramdam mo na may kaginhawaan sa paligid Ramdam mo yung mga ginagawa Hindi na kailangan niya mag-report kasi nakikita naman na natin. Ito, Kaya siya naggaganyan. Siyempre, wala siyang i-report Kaya tayo? Photo ops muna tayo, picture, trabaho kunyari. Tapos naalala niyo yung sa may sunog, sa may school ba yun? Kutya, nahuli na naman yung edit niya Ito naman, ang dami-dami yung
ang dami nyong pera. Ano, ewan ko ang dami nyong pera, pero tinitipid nyo siguro yung editor. O baka yung mga tao niya lang yung nag-e-edit niyan. Ano ba? Ang dali-daling i-edit yan eh. Sa akin nyo pa-edit yan. Tingnan nyo, ayos yan. Ang kintab nung, ang linaw nung, nung itsura nila doon. Tapos yung bombero nakadikit doon sa pader. Ano ba? Hindi nyo ba muna nire-review yan bago nyo i-post? Etong admin din ng page ni Marcos, parang tanga din. Hindi mo na chine-check eh. Ano ba kayo? Mga tamad na ba talaga kayo dyan? I-check nyo muna. Simpleng bagay, hindi nyo pa magawa. Ano ba? O yun, di ba? Yung mga ganun, punta siya sa sunog, sa kung tutusin, yung mga ginagawa mong pautot na yan, ang tagal ng ginagawa ni Senator Bongo yan. Tsaka hindi lang pakitang tao, talagang pumupunta siya dun. Isipin mo nga yung mama na yun galing ng Davao, pupunta ng Senate, tapos aalis na naman. Grabe kasi sipag. Hindi ko nga alam saan kumukuha ng sipag yun. Bagay, na-train siguro ni Pangulong Duterte na ganto kasipag si Pangulong Duterte. Parang nahawa na siya. Ewan ko kasi matagal na magkasama yan, di ba? Etong si Marcos, naku. Wala Puro lang puro talaga matatawag natin, puro lang talaga papogi. Alam mo naman, nasa puso niya yung mga ginagawa. Hindi na ako magugulat, isang araw nasa palengke itong mama na to. Nasa palengke, nasa terminal. Sige na. Mag-ano ka na rin, suggestion ko lang sa'yo, mag-traffic enforcer ka na din doon. Mag-ganong-ganong ko, parang si Marojas. Para kompleto na. Di ba? Kompletuhin mo na, sir. Total, yan lang naman ang ginagawa mo Kaya sabi ko nga sa inyo, mali ako kasi masipag pala si Marcos. Kaya siya nagsisipag dahil para may masabi siya doon sa darating niyang zona. Mali tayo doon, maliin kayo. Hindi yan, hindi tamad yan, masipag yan. Marcos. BBM. Mag-Marcos na kayo. Kasi masipag Nakakita niya nagbabarena. Lupit. Tapos naging teacher. Tapos danas niya daw yung pagkukommute kasi nagkukommute daw sila ng pamilya niya. Nag-MRT daw sila. Huwag kami, sir. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Kita-kits po ulit tayo next time. Dito lang sa anong nangyari? Okay, kita-kits po ulit tayo next time. Dito lang sa paring RJ TV. Maraming salamat po sa inyo lahat. And God bless you all. Para sa inyo to. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuto.